Ako po nandito kasi gusto ko talaga, ang tatay ko po ay uniform personnel nung nabubuhay pa siya. So, grabe ang saludo ko po sa tatay ko kasi alam ko na siya ay asset ng aming komunidad. Siya ay minamahal ng aming komunidad. Nakita ko ang puso ng isang totoong pulis. Ako po, sana naranasan ng tatay ko na dinoble yung sweldo niya. Sana naranasan ng tatay ko na naibalik yung dignidad at reputasyon ng mga PNP nung nabubuhay pa siya. Kaya sa mga PNP po ngayon, sana po naalala niyo po yung ginawa sa inyo ng presidenteng ito. Gusto ko lang sa inyo ipaalala kung paano kayo binigyan ulit ng dignidad, kung paano pinaglaban ng presidenteng ito sa mga Pilipino na kayo ay mapagkakatiwalaan pa rin. Kayo ay binigyan ng sapat na sweldo para hindi na kayo gumawa ng masama. Kayo ay binenta sa amin bilang isang grupo na pangangalagaan ng aming karapatan. Sana PNP, ipakita natin, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, na meron pa rin kayong dignidad kasi ayoko na masira ang sinumpaang tungkulin ng tatay ko dahil lang sa ginagawa natin ngayon dito. Sana itong ginagawa nila kay PRRD, after nito, yumaman na ang Pilipinas. Sana yung ginagawa nyo dito PNP, sana nasusolusyonan nito yung mga krimen sa ibang lugar. Doon kayo kailangan. Doon kayo kailangan. May mga drug addict na nagla-live. May mga nagagahasa. May mga pinapatay. Bakit nandito tayo? Bakit nandito tayo? Lahat kami, hindi kumontra na doblehin ang sweldo nyo, kayo ang i-prioritize. Kasi naniwala kami kanino sa taong sinisikil nila ang karapatan ngayon. Freedom, maliban sa freedom of expression, lahat tayo binigyan ng universal healthcare. Pero simpleng healthcare man lang ng nararamdaman niya ngayon, hindi siya mabigyan. Tama! Lahat tayo, sinigurado niya na magkakaroon ng maayos na kalusugan. Pero ngayon siya, nandyan sa loob, hindi maayos ang kalusugan, wala siyang nakukuha. Ito ba ang ibabalik natin sa taong nagbigay sa atin ng dignidad bilang Pilipino? Nung mga panahon na ang hirap-hirap ng maging Pilipino, nung mga panahon na laganap ang laglagbala at kaming mga OFW noon ay hiyang-hiya na maging Pilipino, si Duterte lang ang nagbalik sa atin ng dignidad ngayon. Yun lang ang gusto namin pangalagaan natin. Gusto pa rin namin kayong suportahan, PNP. Gusto pa rin namin ibigay sa inyo yung nararapat sa inyo. Sana hanggang ngayon ay pwede pa rin namin kayong pagkatiwalaan ng aming karapatan, ng ating bansa, ng ating konstitusyon at ng ating kalayaan at kapayapaan. Sana maibalik nyo man lang ang dignidad, ang mga karapatan at ang mga binigay sa inyo ng taong pinahihirapan ngayon sa loob. Maraming salamat po. Habang inaantay natin ang pagdating ng ating mahal na Vice Presidente, maaari bang kanta tayo? Sabay-sabay! Bayan ko muna, o lupang hinirang? Lupang hinirang? Okay. Who would like to volunteer? Sige. Lakasan! May watawat po! May watawat! Kamay sa clear! May watawat po! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang,
ang magiting sa manlulupig. Di ka masisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. Tayo kang tulad, awit sa layang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwan at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ang ginto mula sa pag-ibig sa kanyang pala. Nag-alay ng ganda't dilag at sa kanyang uni at ganda. Tayuhan ay nahalina, bayan ko, bihag ka, nasaglag sa dusa. Ibon mang may layang lumipat, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang dimag nasang makaalpas. Pilipinas kong pinumutya, pugad ng luha at karika. Aking adhika, makita ka sa kalaya. Tandaan natin, nandito tayo ngayon hindi lang para ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating pinakamamahal na dating Pangulo, kundi ang karapatan at kalayaan ng bawat isa sa atin, sampai ng ating mga anak at apo. Hindi na ito ang panahon para manahimik at matakot. Kailangan nating manindigan. Walang